mo rito. Buksan mo yung maleta. Hindi basura ang laman yan. Yan. Magkikita ko sa inyo ang laman itong aking maleta. Ano masasabi mo doon, attorney, sa pagsabi ni Jasmine Cortez na dugyot nga daw po? Ay, yun lang ba masasabi niya? Eh, sagot din naman sana niya na may sustansya. Yun lang masasabi niya, dugyot ka. Eh, pinapakita niya kung sino ang dugyot, ano? Tama po. Kasi wala naman akong sinasabing masama eh, di ba? Ang sabi, bakit sila nagpo-post ng gano'n? Bago magagalit sila, di ba? Yun lang ang akin. At saka ano bang sinabi ko? Sabi ko lang, hindi krimen yung mag-isip ka kahit anong isipin mo. O, kapinin na natin, real talk. Minsan may gusto tayo sa kanila, di ba? O, pero pag hindi natin ginawa, wala yun. Freedom of thought is absolute. Freedom of action ang may limitasyon. O, di ba? Kaya yun lang in relation to sa binibig ng nila kay Vice President Sara na dapat daw panagutin doon sa iniisip. Iniisip lang naman eh. Kung pwedeng makulong sa iniisip, lahat tayo nasa kulungan. Magandang gabi sa inyo lahat! Okay ba tayo? Red na red ba tayo? Maraming salamat po at ako'y natutuwa na ako'y nakarating muli dito sa Antipolo. Yan, di ba? Sapagkat nakikita ko naman yung mga kasama natin dito na tumatangkilik sa kaibigan nating si Red Yaga ay organic, hindi hakot, hindi binayaran, kusang loob, walang maleta. Ako may dalang maleta pero mamaya. Mamaya. Alam nyo, bilib po ko sa inyo. Para kayong yung 18 Marines na nagpakita ng tapang. Sapagkat alam nyo po sa panahon ngayon, yung nagsasabi ng katotohanan, yung naglalantad ng tunay na pangyayari, yung mga lumalaban para sa katarungan katulad ni Congressman Red, yan po ay hinaharas, dinidimanda, ginugulo ang buhay. Baka gawin din sa inyo yan. Kaya't maghanda po tayo sapagkat ang ating mga kalaban ay pawang mga makapangyarihan. Hawak nila ang buong makinarya ng gobyerno. Hawak nilang pulis. Hawak nilang militar. Hawak nilang DOJ. Hawak nilang ombudsman. Pati ang House of Representatives dahil nga sa maleta at alam naman natin ang ating katunggali ay mukhang marami ring maleta eh ha. Biyahero din, biyahero. Rimowa pa. Louis Vuitton pa. Puro designer. Ngunit mga kasama, ikalat ninyo sa mga kababayan natin dito sa Antipolo. Huwag po silang padadala sa pamimili ng boto. Sapagkat dapat ninyong malaman, yung binibigay sa inyo, inyo rin yun eh. Pinaglululoko lang kayo eh. Gusto nyo ba nagpapaloko? Mahina. Gusto nyo ba nagpapaloko? Oh, hayaan nyo ng iba. Huwag kayong padadala. Lalo na ngayon. Sapagkat pag kayo ay nagpadala sa ganyan, eh wala tayong sisihan. Kung ang ating mga nahahalal na mga representante sa mababang kapulungan ay puro katarantaduhan ang gagawin. Wala tayong dapat sisihin kundi sarili natin kung tayo ay padadala sa suhol. Ang pipiliin natin, katulad nitong si Red, na malinis ang puso, ang nais lamang ay maglingkod, hindi magpayaman. Hindi magkaroon ng limpak-limpak na salapi na bilyon-bilyon. Kaya pag tayo po ay
nagpasuhol, hindi na po tayo uunlad. Maasahan po ba natin na kayo ay hindi pasusuhol? Maninindigan ba kayo para sa katarungan, katotohanan, at asenso ng ating bayan? Yan ang nais natin marinig. Ulit. Maasahan po ba namin kayo ay maninindigan para sa katotohanan, katarungan, pag-unlad ng bayan? Kung ganyan kayo, panalo na si Red Yaga! Yan. Kaya tayo po ay matuto. Bago po ako magtapos, ako hindi na magtatagal, ano? Pero nasa ba yung banda? Kasi 15 minutos daw yung aking talumpati. Hindi na ako magtatalumpati. Kakanta na lang ako. Pero bago yan, dali natin itong maleta. Maleta rin ako. Dennis, tulungan mo ako rito. Buksan mo yung maleta. Hindi basura ang laman yan. Yan. Magkikita ko sa inyo ang laman itong aking maleta. Yan! Ipamimigay ko sa inyo. Oh, yan! Musikero din ako, kaya natutuwa ako Pagka nakikita ko ng mga musikero. Alam niyo ba yung kantang Di Na Natuto? Tonight, it feels so right. It It feels so right. Mabuhay si Red Yaga! Ulit, mali. Barat ulit. Yun, nadali. Thank you very much. National spokesperson naman tayo sa Inday para sa Bayan sa Sarah All Confederation. Nandito po tayo ngayon, of course, ipapakita natin na isa lang ang iboto natin ngayong March 14, 2026. Sino? May bago na tayong congressman dito sa 2nd District ng Antipolo City. Ang pagbabago sa Antipolo City, isang linggo na lang. Maramdaman na natin ang pagbabago dito sa Antipolo City. Ano po yung gagawin po natin? Iboto natin si Red Yaga, yung March 14. Hindi lang. Tulungan po natin ang ikumpanya. We will campaign for him sa pamilya po natin, sa kamag-anak po natin, sa mga kapitbahay po natin, mga kaibigan po natin. Ang iboto natin si Red Yaga, sigurado po tayo na walang paletang pitpit si Red Yaga doon sa Kongreso. Ang pitpit po niya sa Antipolo City, ang pagbabago at matinong serbisyo sa lahat po na taga-Antipolo. Hindi na tayo magtagal. Kailangan na natin pakinggan ang ating bagong kongresista sa Antipolo City, 2nd District, Congressman Red Yaga. Wow! Thank you, Atty.
Attorney Mark Tolentino. Palakpakan natin. Yan. Kumusta na kayo? Nandyan pa ba kayo? Hi! Hello! And hi! Hello! Yun, talaga namang live na live pa at buhay na buhay ang aking mga kababayan sa 2nd District ng Antipolo. Pwede bang palakpakan natin si Atty. Ferdinand Tapasio? Ang ating yes na yes, Ferdinand Atty. Tapasio. Ano yun? Grabe palang energy nito. No? Grabing energy. And of course, ang nagpakilala sa akin, ang isa sa pinakamagaling na abogado, kagaya ni Atty. Tapasio, walang iba, Atty. Mark Tolentino. Attorney, wala naman talaga akong maletang dala. Ang meron ako ay puso at malasakit sa aking mga kababayan sa 2nd distrito ng Antipolo. At ngayon ay nakita ko na kayo. Maraming salamat. Pagod na tayo sa kakulangan, sa kalusugan, sa ospital. Lagi-lagi na lang tayong pumipila. Lagi-lagi na lang tayong humihingi ng tulong. Bagamat merong ospital sa lungsod ng Antipolo, pero hindi sasapat. Kaya ang panukala ni Congressman Red Llaga, bagong tertiary public hospital sa lungsod ng Antipolo. Ihahanda natin ang pag-asa at kinabukasan ng mga kabataan sa 2nd distrito ng Antipolo. Dapat lamang na ihanda ang pamasasan sa lungsod ng Antipolo! Wala ng Antipoleño ang mag-aaral ng kolehiyo sa ibang lugar. Magastos magpaaral ng kolehiyo ang mga Antipoleñans. At ang Antipolo, ang University ng Antipolo, itatayo natin mismo dito sa 2nd distrito ng lungsod ng Antipolo. Kung ang korupsyon ay nandyan pa rin, lalabanan natin at susolusyonan natin ang tunay na anti-corruption. Magiging transparent tayo. Gusto ba natin ito? Gusto ba natin na ang pondo, ang proyekto ay alam ng mamamayan ng Antipolo? Walang itinatago. Ang isang paglilingkod ay walang itinatago. Hindi kailangan ni Congressman Red Llaga ng male-maleta para itago sa kaban ng bayan. Dahil sapat na ang tiwala ng mga Antipoleños na tayo'y may dangal, na tayo'y paglilingkod, na tayo'y paglilingkuran. Ang Kongreso ay hindi pagmamayari ng politiko. Ang Kongreso ay pag-aari ng taong bayan. Kongresista ng 2nd distrito ng Antipolo, walang iba kundi si Red Llaga!